Ayon sa Pag-asa, papalapit na ang tag-ulan, pero marami pa ring lugar sa bansa ang naaapektuhan ng sobrang init ng panahon. May mga sakahang hindi pa mataniman habang ang ilang palaisdaan apektado na ng fish kill. Makibalita tayo kay Charis Victorio. Yung normal natin, last week ng May hanggang first week ng June. So, itong the last 3 years na tiningnan ko yung onset ng rainy season, dalawa doon last week ng May at isa ron first week ng June. 25 millimeters ng tubig ulan ang kailangang maitala ng 5 sa 8 synoptic stations ng Pag-asa sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas bago maideklara ang simula ng tag-ulan sa bansa. Kung hindi man kaagad-agad dumadating ang habagat, maybe kailangan ng isang bagyo para matrigger itong habagat. Sa Claveria, Cagayan, napapadalas ang pag-ulan. Kaya nagpapasalamat ang mga magsasaka dahil ilang linggo ring nakaranas ng matinding init sa lugar. Sapat na raw ngayon ng tubig kaya puspusan ng kanilang pagtatanim ng palay. Kung napapadalas na ang pag-ulan sa ilang lalawigan, sa iba pang lugar, labis pa rin ang init tulad sa Ilocos Norte. Kaya hindi pa rin inirerekomenda sa ngayon ng Provincial Agriculturist ang pagtatanim sa mga sakahan. Ang mga residente naman sa bayan ng Pagudpud, umaasa na lang sa iisang bukal sa gilid ng bundok. Halos matuyo na raw kasi ang kanilang mga balon at poso dahil sa init. Kaya naman ang lokal na pamahalaan, itinaas na ang El Nino Watch sa buong lalawigan. Masiputan, dagiti possible areas nga mapektaran kadatoy panagprolong ititikag. Apektado rin na matinding init ang mga palaisdaan. Bumaba kasi ang level ng dissolved oxygen sa tubig na nagre-resulta sa gataw o fish kill. Sir, inakas min sir. Natay nga jelamish na sir. So inakas min ta. Apay yung tatay na sir? Gaputa mapuisyon dati danmun sir.